Paliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Guys, ito bigyan ko lang ng reaction tong sinasabi ni Saldico, no? Every mo magbibigay lang siya ng pahayag, ginawa pa niyang part 1 saka part 2, no? Hindi pa na lang diretso, no?
sana man lang sa ano niya, tumawag sa kanya si Martin Romualdez. Siyempre may recording naman yan. Sana pinarinig niya na yung recording, di ba? Mas maganda pa yon, di ba? Maglabas ka ng ebidensya mo. Hindi yung puro kakwento. Tsaka halata naman na inilabas mo yan nung nakita mo na nagsalita na si Bernardo at dinawit na nga talaga kaya sila Grace po, si Nancy Binay, ang dami na, lahat na, si Chis Escudero na panangalanan na, si Mark Villar lalo na, pinakamalaking pinangalan, Mark Villar. Tapos dun mo itiniming, di ba? Para ano, to the rescue ka, di ba? Sobrang galit nila sa Pangulo, maaaring sinabihan ka kasi binabasa mo eh. Kitang-kita ko na binabasa mo. Dapat pagka nagbibigay ka ng salaysay sa tao, diretso ka sa tao, kausap ka ng tao, may kausap ko, in-interview ka, dapat hindi yung binabasa, 'di ba? Kung talagang alam mo yung sinasabi mo, hindi mo kailangan basahin eh. 'Di ba? Sana itong part 2 mo, maglabas ka ng ebidensya. Yun yung kailangan, hindi yung alam mo puro kwento ka para kasi Orly Gutese eh. 'Di ba? Sino naman maniniwala sa iyo, nagtatago ka, 'di ba? So, maglabas ka na lang ng ebidensya mo. Kung talagang gusto mong i-implicate ang presidente, maglabas ka ng ebidensya mo kasi napaka-imposible naman na i-implicate yung mga taong sinabi mo, malamang mademanda ka pa dyan eh. Maganda siguro bumalik ka sa Pilipinas. Or kung hindi ka man bumalik ng Pilipinas, maglabas ka ng ebidensya mo dyan. 'Di ba? Para malaman natin kung talaga nagsasabi ka ng totoo, para ma-evaluate. No? Wala ka man lang, 'di ba, ang dami mong tauhan. 90 ang tauhan mo eh. Wala ka ba man lang na tao na magko-collaborate do sa mga sinasabi mo? Na kinausap ka ni kahit nga lang do sa may sinasabi mo na na budget insertion no? Na kung kanino-kanino pa dumaan no? So yun lang yung natin aantayin natin yung mga timing nila no, kasi palibasa wasak na yung sindikato nila, 'di ba? Kung talagang sinabihan ka ng presidente diyan na magtago ka, ano naman ang dahilan mo para magsalita ngayon? 'Di ba? Sinabihan ka ng presidente, magtago ka na diyan eh, 'di ba? Kung talagang totoo na inutusan ka ng presidente o inutusan ka ni Martin Romualdez, bakit ka nagsalita ngayon? Di ba? Nung nagsalita na si Bernardo, pinagtutuko sila, Anggara nga, dinamay na lahat eh. Tapos ngayon bigla kang magsasalita dyan. Di ba? Anong purpose nun? Para makaligtas kayo? Yan sila Chis Escudero, sila Marcoleta, no? Di ba? Para para makaligtas kayo. Hindi, yun lang naman ang purpose niyan eh, no? Anong magiging purpose niyang mo, 'di ba? So walang dahilan eh, hindi ka naman diyan napopuwersa, hindi ka naman na diyan, 'di ba? O paano nangyari na bigla kang magsasalita ngayon? Kung talagang held hostage ka ng mga presidente na sinasabi mo na natatakot ka dahil inutusan ka, wag kang babalik, bakit nagsasalita ka ngayon? Alin doon ang alin ang naiba, piliin kung alin ang naiba. Ang pagkakaiba lang ngayon, si Bernardo nagsalita na, nilaglag na lahat, kasi nung una si Bernardo hindi nagsasalita eh, may pa siya eh. Ngayon lahat sila Grace po, Nancy Binay, Saldi ko, ikaw direkta ka ng binanggit eh, 'di ba? So yun lang yung pagkakaiba, no? Ano yung pagkakaiba? Yun lang, wala na. Wala ka man lang reason eh kung bakit bumaliktad ka eh. 'Di ba? Ano yung reason mo? 'Di ba? Noong una sumusunod ka sumusunod ka sa presidente, sumusunod ka kay Martin Romualdez no. Pagkatapos ngayon hindi ka na nasunod dahil wala namang ibang big event dito eh, 'di ba? Ang pinaka big event lang dito, si Bernardo nagsalita na. Dinali yung sindikato nyo, dawit ka, dinawit na kayo lahat. Tapos ngayon dinadawit mo ngayon si PBBM, 'di ba? Yun lang naman eh. So ibig sabihin hindi ka talaga held hostage,
'Di ba? Kung held hostage ka diyan, bakit nakakapagsalita ka diyan? 'Di ba? Bakit sinisiraan mo ngayon ng pwede ka naman palang magsalita? Oh, 'di ba? Kaya wala eh. Halatadong sinungaling ka eh. Oo, sa totoo lang, obvious yung pag-sinungaling mo. Walang man lang na nakatakas ko kasi ako. Mga kapatid, nakatakas ako. Dapat man lang gumawa ka man lang ng drama. Kahit man lang sana drama eh. Ako po ay naka-held hostage ako. Nahawak nila ako nakaligtas ko ako sindikato ni Romualdez man lang. Gaman na sana ganun eh. 'Di ba? Paniwala pa eh. So yung yung paglalahad mo ngayon, wala namang big event na iba eh, kundi yung bumaliktad na hindi na bumaliktad, sinabi na lahat ni Bernardo yung sindikato nyo, nabanggit na kayo lahat eh. Yun lang naman ang naiisip namin, pinaka big event eh. Kaya ka nagsalita eh. Yun lang naman ang pinaka mabigat eh, na nangyari, di ba? So, tsaka kung magbibigay ka ng salaysay sa tao, kausapin mo kami. Nakatingin ka sa amin at nagkukwento ka lang. Hindi yung nagbabasa ka eh. Parang tuloy, ang nangyari dyan, parang binigyan ka na naman ng script ni Marcoleta. Di ba? Parang ganun lang ang dating mo eh. Kay Orly Gutesa, ganun din, nagtatago na. Di ba? Matapos magbigay ng payag. Di ba? Baka ikaw, ganun din ang gawin mo. Matapos mong i-implicate ang presidente, magtatago ka na naman. Di ba? So, para sa amin, nagsisinungaling ka. Hindi ka naka-hostage. Pwede ka magsalita anytime. Pero hindi ka nagsasalita dahil wala ka naman talagang hawak na ebidensya laban sa presidente. Di ba? Kaya ka lang nagsalita ngayon dahil gusto mo lang i-implicate ang presidente para magkaroon ng mga rally-rally, mapalitan ng presidente, at pag napalitan ng presidente, si BP Sara magiging presidente, at pagka si BP Sara naging presidente, edi hayahay na naman kayo. Pardon na naman tayo dyan. So, yun lang po muna at maraming salamat. Naku